Maliwanag ang ilaw sa studio, tila ba nag-aanyaya ng kasiyahan at saya. Si Kim Chiu, parang araw sa sobrang tingkad ng damit, ay naghahanda para sa susunod na segment ng It's Showtime. Tinitignan niya ang teleprompter, nakikita ang mga salita sa kanyang mga mata, na tila ba naglalaro sa kanyang isipan. Ngumiti siya, handang magbigay ng mensahe ng pag-asa at inspirasyon sa mga manood. Para naman sa mga feeling nila ay hindi pa dumarating ang tamang panahon para sa kanila. Panimula ni Kim, ang boses ay masigla at masaya, puno ng pag-asa, ang masasabi namin ay deserve. Sandali lang, di pa ako tapos. Nakangiting sabi ni Kim, sumusunod sa script, ngunit may sariling likas na karisma. Deserve niyong rumesbak sa buhay. Pagtatapos niya, puno ng sigla at determinasyon ang boses. Naghiyawan ang mga tao sa studio, ang saya ay nakakahawa, puno ng enerhiya. Hindi alam ni Kim, may paparating na bagyo, isang unos na magbabago ng lahat. Ang mga salita niya na dapat ay pang-inspire ay babaliin at gagawing masama at magiging dahilan ng galit sa internet, isang malaking kontrobersya. Ang normal na araw sa trabaho ay magiging magulo, puno ng tensyon at kaba. Ang internet, na puno ng bait at kasamaan, ay nag-aabang, handang magbigay ng hatol. Habang tuloy ang show ni Kim, abala siya sa kanyang trabaho at walang kamalay-malay sa mga nangyayari online. Hindi niya alam ang gulo sa internet na unti-unting lumalaki. May isang netizen na nanonood sa kanya, nakatingin sa screen at nagmamasid. Pero iba ang nakita ng netizen na ito, may kakaibang interpretasyon sa kanyang napanood. Parang may masamang ibig sabihin ang sinabi ni Kim na nagdulot ng pagkalito. Para sa kanya, ang salitang deserve ay parang may kinalaman sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte na naging kontrobersyal. Nag-post agad ang netizen sa social media, hindi na nagdalawang isip. Inilagay niya ang video clip ng sinabi ni Kim na deserve, pero tinanggal niya ang buong kwento na nagbigay ng maling konteksto. Nilagyan niya ng litrato ni Duterte na dinadala ng mga pulis. Simple lang ang caption, nakakagalit at ginawa para maginggay at magdulot ng kontrobersya. Sabi ni Kim Chiu, dapat makulong si Duterte. Isang pahayag na hindi niya talaga sinabi. Parang apoy na kumalat ang post, mabilis at walang kontrol. Share dito, share doon, walang tigil ang pagkalat ng maling impormasyon. Sa Facebook, Twitter at Instagram. Ang simpleng maling kwento, lumaki ng lumaki at naging viral. Naging baluktot na katotohanan para sa mga taong gusto lang maniwala sa gusto nila, hindi na nag-iisip ng tama. Mas lalong lumakas ang maling balita, na nagdulot ng mas maraming galit at pagkakagulo. At si Kim Chiu, na dating paborito ng showbiz, ay biglang naging sentro ng kontrobersya. Ay nasa gitna ng gulo, hindi alam kung paano haharapin ang sitwasyon. Naginggay ang internet. Ang edited na video ni Kim ay naging sandata. Puno ng galit ang comments section. Sunod-sunod ang bintang, ang mga masasakit na salita ay parang wala lang dahil anonymous naman. Nag-trending ang Kim Chiu deserves jail, kabaliktaran ng totoong ibig sabihin ng sinabi niya. Paano niya nagawang hindi galangin ang dating Pangulo? Galit na sabi ng isa. Traitor siya sa bayan, sigaw naman ng isa pa. Dinumog ng mga galit na tao ang social media ni Kim. Puno ng hate comments ang mga posts niya. Parang aalamin ng mga negatibong komento ang dati niyang masayahing online persona. Hindi alam ng marami, si Kim ay busy sa tapping, pagod pero tuloy pa rin sa trabaho. Ang cellphone niya, na dati ay puno ng mensahe ng pagmamahal mula sa mga fans, ay nakatago, walang alam sa gulong nangyayari sa pangalan niya. Nang magkaroon siya ng oras para tignan ang notifications niya, sinalubong siya ng galit na ikinagulat niya. Naguluhan at nasaktan si Kim habang binabasa ang mga hate comments. Hindi ito ang unang beses na binatikos siya ng mga trolls, pero ang tindi ng galit ngayon ay iba. Clinic niya ang trending hashtag. Nalungkot siya nang makita ang baluktot na kwento na dahilan ng galit ng mga tao. Agad na nag-live video si Kim sa social media, medyo nanginginig ang boses. Hindi po totoo yan, panimula niya. Makikita sa mga mata niya na gusto niyang maintindihan siya. Binasa ko lang po ang script na binigay sa akin para sa It's Showtime. Ipinaliwanag niya ang totoong ibig sabihin ng sinabi niya na wala itong kinalaman sa politika. Para mas malinaw, nag-post si Kim ng litrato ng script ng It's Showtime sa Facebook page niya. Naka-highlight ang mga salitang sinabi niya para patunayan na kinuha lang sa konteksto ang sinabi niya at binaliktad. Please, basahin niyo po muna bago kayo mag-judge, pakiusap niya sa caption.
Hindi lang kay Kim Chiu nangyari ito. Ang It's Showtime, isang palabas na kilala sa saya at positibong mensahe, ay madalas na biktima ng maling impormasyon. Ang mga host nito ay hindi ligtas sa mga gawa-gawang balita. May mga gawa-gawang quotes na ikinakabit sa mga hosts, kadalasan para sa mga issue sa politika na nagdudulot ng kalituhan. Ilang linggo bago ang kontrobersya kay Kim, ang co-host niya na si Vice Ganda ay nabiktima rin ng maling impormasyon. May kumalat na peking quote card, parang totoong balita, na sinasabing pinuri ni Vice ang mga polisiya ni Duterte. Gawa-gawa lang ang quote para pagawain ang mga fans at guluhin ang mga manonood ng show. Ang epekto nito ay malawak at nakakabahala. Ipinapakita nito ang lumalaking problema ng paggamit ng social media para magkalat ng maling impormasyon at kontrolin ang opinyon ng publiko. Pare-pareho ang taktika, binabaliktad ang katotohanan, kinukuha ang mga salita sa maling konteksto, at gumagawa ng peking litrato para magalit at magkawatak-watak ang mga tao. Ang mga ganitong taktika ay nagiging mas sopistikado. Ang It's Showtime dahil sa dami ng manonood, ay madaling maging target ng mga taong gustong gamitin ang social media para sa sarili nilang interes. Ang mga manonood ay kailangang maging mapanuri at maingat. Uy, mga kabarangay! Alam nyo ba yung nangyari kay Kim Chiu? Grabe, ang bilis kumalat ng mga reaksyon ng tao sa sinabi niya. Parang biglang bumaha ng comments, memes at videos sa social media. Lahat pinag-uusapan yung mga salita niya. May mga netizens na sumuporta naman sa kanya. Naiintindihan nila na minsan, nagkakamali tayo. Pero, syempre, meron din yung mga mabilis mag-judge. Sabi nila, dapat daw mas alam niya yung sinasabi niya, kasi nga sikat siyang artista. Ayun, trending tuloy yung Mr. Kim Chiu at Law of Classroom. Parang giyera sa internet, ang daming nag-aaway. Yung mga fans ni Kim Chiu, todo suporta naman sa kanya. Sabi nila, tao lang nagkakamali. Hindi naman daw sinasadya ni Kim yung sinabi niya. Ang dami ngang nag-post ng mga encouraging messages para sa kanya. Pinagtanggol din nila siya sa mga bashers online. Binigyang diin pa nila yung mga pagtulong niya sa mga nangangailangan at yung magandang impluensya niya sa showbiz. Pero yung mga kritiko niya, ayon, hindi nagpapatalo. Sabi nila, dapat mas maging responsible daw si Kim sa mga sinasabi niya kasi nga public figure siya. Yung mga memes na nang-asar sa kanya, kumalat agad. May mga nagsabi pa na dapat daw mag-aral pa siya ng mabuti tungkol sa mga bagay na pinag-uusapan niya. Grabe yung backlash sa kanya. Palakas ng palakas habang tumatagal. Kitang-kita natin dito kung gaano kalakas ang impluensya ng social media. Mabilis na nakakapagpabago ng isip ng tao, di ba? Isang salita lang. Pwede nang magkagulo. May kampihan agad. Dito natin nakita na dapat talaga maging maingat ang mga sikat na tao sa mga sinasabi nila. Parang salamin itong nangyari kay Kim Chiu. Ipinapakita nito kung gaano kabilis kumalat ang balita, totoo man o hindi. Sa social media, parang lahat tayo judge. Pwede kang suportahan, pwede ka ring husgahan. Uy mga kabarangay, alam nyo naman, di ba, ang media, laging may papel sa mga ganitong pangyayari. Lahat sila, news, mga palabas, pati radyo, sumabay sa agos, kinilatis bawat salita at galaw ni Kim Chiu. Bongga ang mga headline, di ba? Parang pang-akit ng mambabasa at manood. May mga reporter at analyst na kumampi kay Kim, pero meron din namang nagsabing wala siyang kamuwang-muwang. Sa TV naman, may mga eksperto pang nag-usap tungkol sa sinabi niya. Mas lalong nagkagulo ang mga tao, di ba? Pati mga influencer at vlogger, nakisawsaw din. May mga video at post, iba binabatikos si Kim, iba naman dinedepensahan siya. Naging mainit na topic din sa mga talk show. May mga host at guest na nagbigay ng opinyon nila, minsan may halong bias pa. Kawawa naman si Kim, diba? Paikot-ikot na lang yung video niya, lahat ng galaw niya binabantayan. Dahil sa media, lalong lumaki ang gulo, naging national issue pa. Sa panahon ngayon, grabe talaga ang impluensya ng media. Diba, kaya nilang baguhin ang isip ng tao, magpasimula ng debat, at maapektuhan pati buhay ng mga taong sangkot. Si Kim Chiu, ang dami niyang pinagdaanan, di lang online, pati sa totoong buhay. Habang patuloy ang media sa pagpapalaki ng issue, parang naghahalo na ang balita at palabas. Napaisip tuloy tayo, ano ba talaga ang pakay nila? Gusto ba nilang magbigay ng impormasyon o sumasabay lang sa uso? Siguro pareho. Ano sa tingin ninyo?